Malaki ang tiwala ng lalaki na hinding-hindi siya iiwan ng kanyang asawa. Sa tuwing mag-aaway sila, ginagawa niyang dahilan ng hiwalayan para takutin siya, ngunit sa pagkakataong ito, nagpadala ng abogado ang babae para magdala ng divorce papers sa bahay, hindi akalain ng lalaki na pipirma ng walang sabi-sabi ang asawa niya. Agad na pumirma ang babae at hindi man lang ipinaglaban ang kustodiya ng kanyang anak. Kahit wala siyang dala, gusto pa rin umalis ng babae. Pagkatapos ay inayos ng babae ang kanyang mga gamit. Umalis ng bahay ang babae nang hindi lumilingon. Dahil ang ginawa nila sa mga babae sa paglipas ng mga taon ay labis na nasaktan sa mga babae. Ang totoo, kahapon ay ika-35 na kaarawan ng babaeng iyon. Ang masayang babae ay naghahanda ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Inaasahan ng babae na uuwi ang kanyang anak at asawa sa lalong madaling panahon, ngunit ang tanging nakuha niya ay mga hindi sinasagot na tawag. Noon pala ay nagdiriwang ang lalaki ng kaarawan ng kanyang unang pag-ibig. Ang tusong babae ay sadyang kumuha ng mga larawan at ipinadala ito ng pribado sa babae. At sinabihan pa siya ng mag-asawa na pumunta sa hotel para sunduin ang kanyang lasing na asawa. Nang makita ng babae ang larawan, napagtanto niyang mas mahalaga ang unang pag-ibig ng kanyang asawa kaysa sa babae. Pagkatapos ay hinaipan ng babae ang kandila. Pumunta ang babae sa hotel, ngunit sa siwang ng pinto, babaeng nakarinig ng nakakatakot na pag-uusap sa pagitan ng anak at asawa. Sinabi ni First Love sa lalaki na iuwi agad ang kanyang anak, ngunit diretsong sinabi iyon ng lalaki. Walang kwenta daw ang asawa niya sa paningin niya. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang unang pag-ibig. Hindi inaasahan ng babae na sinabi rin ng kanyang anak na basta masaya si MS Tan Camdo, sapat na iyon. Masaya na rin silang mag-ama. Ang tamis talaga ng bibig ni Zihaw. Sana anak ko na lang ito. Maganda at mabait naman pala si auntie. Hindi katulad ng nanay ko na sobrang sanggit at nakakainis, pinipilit pa akong mag-homework. Sa puntong ito, nakisali na rin ang mga kapatid ng lalaki, sinasabing walang kwenta ang asawa ng lalaki. Sabi rin nila, kapag hindi umalis papuntang ibang bansa ang manloloko ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon. Hindi akalain ng babae, sa halip na magalit ang lalaki, nakisali pa ito sa pangungutya ng mga kapatid niya sa asawa niya. Yang babaeng yun, simula ng mga anak siya. Ang baho na ng tiyan niya, at palagi pang umiihi sa salawal. Bakit pa natin siya pinag-uusapan sa ganitong espesyal na araw? May peklat pa si mommy sa pusod niya, nakakatakot. Akala mo naman kung sinong maganda si Shen Kiwi noon sa school. Pero ngayon, parang aso na lang siya kay Kuya Shen. Akala ko pa naman, dahil top student siya sa buong lungsod. May mararating siya pagkatapos niya graduate. Pero tingnan mo siya ngayon. Si Kuya Shen ang naging libreng yaya niya. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito, pinakalma ng babae ang sarili niya at agad na binuksan ng pinto. Hindi man lang nataranta ang lalaki nang makita siyang biglang sumulpot. Sa halip, mayabang pa nitong sinagot ang mga tanong ng asawa niya at pagkatapos ay ininsulto pa siya. Ang dahilan kung bakit ka nagkakagulo rito ay dahil sa tingin mo kulang ang perang binibigay ko sa'yo, di ba? Pagkasabi nito, bumunot siya ng bank card at inihagis ito sa mesa, sinasabihan siyang kunin ang pera at umalis na. Tama. Unang pag-ibig. Kung ganoon, magdiborsyo na tayo. Anong sabi mo? Sabi ko. Diborsyo. Pero ang lalaki, inisip niyang ginagamit na naman ng asawa niya ang diborsyo para takutin siya. Sinabihan niya itong mag-isip, isa na lang siyang walang pera at walang kakayahang may bahay. Kung iiwanan niya ito, wala na siyang mapupuntahan. Nang marinig ito ng babae, naramdaman niyang wala na talagang pag-asa ang asawa niya. Kaya naghanda siyang umalis ng bahay kasama ang anak niya, pero hindi niya akalain na. Mas pinili pala ng anak niya na sumama sa white moonlight ng tatay niya. Sa puntong ito, para na siyang isang tuta na walang matutuluyan. Pati ang pinakamalalapit sa kanya, kinamumuhian na siya. Pinalayas pa siya ng asawa niya sa harap ng maraming tao. Nawalan ng pag-asa, lumabas siya ng pribadong silid. Pauwi na siya. Iniisip ang mga insulto ng asawa niya sa kanya, kaya nawala siya sa sarili at naaksidente. Buti na lang, napadaan ng senior niya sa university at nailigtas siya. Anak, maghilamos ka na at magpahinga. Ihahatid pa kita bukas, ha? Sige po. Shen Kiwi. Alam mong nakainom ako, bakit hindi mo ako ipinagluto ng sabaw? Ano na naman ba ang problema mo? Lumabas ka rito. Wala pa po si Mrs. Lu,
sir. Wala pa. Talagang matigas ang ulo niya. Konti lang ang sinabi ko, naglayas na agad. Hello. Shikiuyi, saan ka na naman pumunta? Umuwi ka na agad dito. Hindi ka naglilinis ng bahay, hindi ka nagluluto ng sopas. Ano na naman ba ang pinagmamalaki mo? Para saan pa yung pride mo? May mapapala ka ba sa pagiging matigas ang ulo mo? Ha, bumalik ka na nga dito. Hello. Binabaan ako ng telepono. Talagang sinubukan mo ako. Subukan mong huwag nang bumalik kahit kailan. Kaya pala ganito siya sa'yo simula pa noon. Sa loob ng mga taon na wala ako. Hindi man lang nakatiklop ang mga damit. Hindi man lang planchado ang mga polo. Talagang nagre-rebelde na si Shen Qiuyi. Yayawang, nasaan ang necktie ko na plain? Mr. Lu, si Mrs. Lu po kasi ang nag-aayos ng mga damit nyo sa closet nyo. Hindi ko po alam kung saan. Hayaan na nga, huwag na lang. Kumain na muna tayo. HMM. Ang daming tinik ng isda. Ako na. Yayawang. Wala si Shen Qiuyi, nagiging pabaya ka na sa pagluluto, ano? Ang dami-daming tinik ng isda sa lugaw. Hindi mo ba nakikita, Mr. Lu? Si Mrs. Lu po kasi ang nagluluto ng fish congee nyo. Mrs., ang tagal nyo pong alagaan si Junior Master kagabi. Bakit ang aga nyo pa ring nagising ngayon? Maisla ng tiyan nilang mag-ama, mapili pa sa pagkain. Sariwa pa naman itong isda, kaya kung hindi ko lilinisin ang tinik, hindi nila ito kakainin. Buti naman at luto na ang lugaw. Kain na po kayo. Ito na naman. Paulit-ulit na lang to. Sawa na ako. Ang pangit ng lasa nito. Parang tae ng aso. Hindi to makakain ng aso. Huwag ka nang umalis. Hayaan na nga. Wala na akong ganang kumain. Anak, magayos ka na. Ihahatid na kita sa school. Sige po. Teka, nasaan si Xiaobei? Du Zihao, ano pa bang ginagawa mo riyan? Magayos ka na. Daddy, hindi ko pa napapapirmahan ang homework ko. Ano ba yan? Si Mrs. Lu po kasi ang nag-aasikaso ng homework ni Junior Master. Nako, mal-ilate na tayo. Ang gulo naman ng bag mo. Hay nako, huwag na nga. Tara na. Yayawang. Bakit ang gulo naman ng bahay? Wala po kasi si Mrs. Lu. Hindi naman siguro mamumuhay ang bahay na ito kung wala siya, ano? Maglinis ka na nga lang. Tara na. Ikakasal si Fujings. Nasaan ako? Nasa bahay ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Nagkabanggaan tayo kagabi. Nakita kong nawalan ka ng malay kaya dinala na kita rito. Sabi ng doktor, pagod lang daw. Kailan ka pa nakabalik? Kagabi lang. Pasensya ka na talaga. Pagkabalik mo, na-aksidente ka pa agad. Magkano ang babayaran ko? Huwag na. May insurance naman. Shen Qiuyi, marunong ka pa palang sumagot sa telepono. Nasaan ka na? Bumalik ka na agad dito. Kung makapaglayas ka, parang hindi ka kasal, ha? Nakakatawa ka. Kinakausap kita. Bingi ka ba o pipi? Inaatake na naman ng stomach flu ang anak mo. Huwag kang mag-alala. Kailangan ko lang ayusin ang kotse ko. Shen, mauna na ako. Bakit? Wala naman akong dahilan para magtagal pa rito. Sige, ihahatid na kita. Salamat. Salamat sa tulong mo ngayon. Shen Qiuyi, parang nagsisisi ako. Mr. Go, pinaimbestigahan ko po sa inyo ang buhay ni MS. Shen sa mga nakaraang taon. Narito na po ang resulta.
Ayon sa report, ang buhay may asawa ni MS, Shen sa mga nakaraang taon, ay hindi naging maganda. Lulizhan. Bakit? Zihaw. Kahit ang pag-aalala ko sa anak ko, ginagawa pa nilang kasinungalingan. Mommy, nakauwi na po ako. Mommy, binilhan kita ng birthday cake para i-celebrate ang birthday mo. Mommy, kain na po tayo. Mabuti naman at wala siyang sakit. Zihaw, kumain ka muna. Oh, Mama, kumain ka. Masarap ba? Masarap. Ha ha ha. Ang sama mo. Kaya di ka umuwi. Salamat po, Tita Ranran, tinuruan mo ako mag-bake ng cake. Anong nilagay mo sa cake? Pang-detox at pampalamig daw. Sabi ni Tita Ranran, pag kinain mo tong cake, hindi mo na ako papagalitan. Talagang nakikinig ka sa kanya. Hay nako, kalokohan. Sige na nga, nasabi ko na. Huwag mo nang patulan ng bata. Sige na. Kung si MS, yun. Ganyan na lang lagi ang gagawin mo sa susunod. Bakit mo pa kasi siya binabanggit? Shen, Tiyo, ikaw. Kasalanan ng ninong. Sa huli, ikaw pa rin ang may kasalanan sa lahat. Ayoko sa'yo. Ayoko sa'yo. Ayoko na ikaw ang mama ko. Gusto ko si tita ang maging mama ko. Maganda at mabait si Tita Lanlen. Parang mama ko siya. Ayoko sumama sa'yo. Gusto ko sumama kay Papa, kay Tita Lanlen. Ayoko sa'yo. Ayoko sa'yo. Ayoko na ikaw ang mama ko. Gusto ko si Tita Lanlen ang maging mama ko. Kung gustong-gusto mo siya, hanapin mo siya. Anong gusto mo, mama ang itawag ko sa kanya. Nababaliw ka na ba? Bata pa siya. Tama. Oo, nababaliw na ako. Pinababaliw niyo ako, pati si MS, Lin. Sa mga mata niyo, siya si Pei Yui na mabait at maamo. Siya ang tita na mapagbigay at bukas palad. Ako naman, sa mga mata niyo, isa lang akong may bahay. Isang masungit na ina at mukhang masamang dilag. Hindi kami aalis. Ayoko na. Maghiwalay na tayo. Diborsyo na naman. Sige, magdiborsyo tayo. Hello, Attorney Wang. Pumunta ka agad sa bahay ko sa loob ng 10 minuto. Shen Qiuya, mayroon ka na lang 10 minuto. Yun Chang. Yun Chang. Sorry. Nagkamali ako. Hindi na ako makikipag-away sa iyo tungkol dito. Huwag mo akong hiwalayan, please. Huwag kang makipagdiborsyo, please. Umalis ka na. Yu Cheng. Nakakalungkot mawala ang sarili mo para sa isang kasal. Pero mula ngayon, okay na ako. Tungkol sa custody ng batang master. At sa paghahati ng ari-arian, napagkasunduan na namin ng may bahay. Tingnan niyo po, Shen Xiuyi. Ikaw ang gustong magdiborsyo. Hindi ko ibibigay ang custody ng bata. Wala kang makukuha kahit isang sentimo. Kung gusto mo ng diborsyo, sige. Aalis ka ng walang dala. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob ka pa ring makipagdiborsyo ng walang anak at pera. Lalo na't mahal na mahal mo ako. Sige, payag ako, Shen Xiuying. Kapag lumabas ka ng pintuan na yan ngayon, kahit lumuhod ka pa sa kin at magmakaawa, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Ang kasal ay hindi kailanman ang tanging paraan para maging masaya. Ang mga bagay na bulok ay dapat itapon agad. Simula ngayon, ibubuhos ko ang puso ko. Basag, Mr. Do, ilang araw na kayong naghihintay. Mukhang hindi na babalik si Mrs. Talagang naglakas loob siyang makipaghiwalay.
Iniwan ng asawa at anak. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Ang laki na nito, 2,000 lang ang renta. Hindi naman mahal. 1,000, 1,000. Ang mura naman. Ang mura nga, baka may umaakyat na kung ano sa gabi. Hindi naman, bagong bili tong bahay, eh. Oo nga, biglaan talaga. Sabi bili, bili agad. Natatakot pa si MS Shen na baka mahiya. Kaya di pa masabi. Bakit nga ba ang mura nitong bagong bahay? Ah, yung may-ari kasi aalis na papuntang ibang bansa bukas. Bago siya umalis, gusto niya may magbabantay ng bahay niya. At gusto niya babaeng tenant na malinis at maayos sa buhay. E di swak na swak sakin, di ba? Ang swerte ko naman. Sabi ko na nga ba, pag lumayo ka sa masamang relasyon, gaganda ang lahat. MHM. Ay. Teka. Di naman siguro mura tong mga gamit, no? Talaga, ngayon ko lang nalaman. Pwede ko ba talagang gamitin tong mga sofa? Syempre naman, kasama na sa rente yan. Ayos. Sige, aayusin ko ng mabuti ang bahay. Salamat, salamat. Ah. Array. Ay, sorry. Ayos lang. Ay, oo nga pala, salamat sa paghanap mo ng magandang bahay para sakin. Sa susunod, ililibre kita ng kain. Sige, mauna na ako. Oh, heto na. Anong gusto mong inumin? Alam ko na. Shen Kiwi. Pindutin ang component sa ibabang kaliwa para mapanood ang buong episode.